ni Jesus Christ, hindi tayo makakaroon ng pag-ibig sa mga kaluluwa. Hanggang mamatay na lang tayo, ganoon na lang tayo. So it says here, when he saw the multitude, he was moved with compassion. Bakit ganoon na lamang ang pagka-touch ng heart ng Panginoon? Anong nakita ni Jesus Christ? What happened to these people? The Bible says that they have no shepherd. Mahirap na walang pastol ang isang karnero. Hindi pwede. Pwede siguro mga baka, pwede siguro mga kambing, pero hindi pwede ng isang karnero ay walang pastol. You know why? Sapagkat ang mga karnero, madali silang lapain ng mga hayop. Ganon kahina sa mga tupa. They cannot fight. Oo, kag silang mahina, sabi nga sa inyo nung gabi, ang tawag sila, isa sa mga katangian sang sheep, may pagkatanga, bobo, sa lahat ng animals. So kung nilitulad dato sa aton, ganun tayo pagdating sa ginatawag kalaban. Hindi tayo makadetect na yan pala kalaban na. Nahulog na pa tayo sa patibong. Kaya mayroong nag-aalaga, mayroong pastol, mayroong bakiro para mag-guide sa kanila para hindi sila mapariwara. So amo na ang trabaho sa pastor. Para ang mga tupa hindi magpariwara, kinahanglan sila guidean. Kag ang gina-guide sang pastor, wala ibang kundi ang Word of God. Para hindi kita magtalang-talang. Kita mong tao, ang Kristiyano, budlay, explikaran. Kasi yun ang karakter ng sheep eh. Oo. So, masakit man ang balunga nga bubo. Ang karakter sang tupa, tanga. Nakita mo tao nga tanga? Kita ka mo? Nakita mo tao nga tanga? Hindi buang Tanga ba? Parang, ang tawag sila sa atin, parang hindi niya maintindihan at hindi niya kaagad makuha kung anong ibig sabihin ng sinasabi sa kanya. Pag inutusan mo, parang iba yung ginagawa. Pag sinabihan mo, parang aanga-anga lang. Oo. So, kung i-apply natin sa ating spiritual nga kabuhi bilang mga membro sa church, maraming Kristiyano tanga. Ito na. Kahit anong sabi mo sa Bible, kahit in-encourage mo na, kahit ano pang revival, hindi pa rin nagbabago. Kasi nga, bobo. O, bobo ba kayo? Tanga ba kayo? O, ikaw lang makasagot niyan. Kasi ang tagal-tagal mo na dito, wala kang ginagawa. Anong tawag mo sa tao? Na linggo-linggo na sa church pero walang ginagawa. Ay di tanga. Ay Bible yan eh. Huwag kayong magalit sa akin. Kasi yan ang karakter sa isa ka tupa. Amuna nga napakahirap. Kaya kailangan natin. Sabi ng Bible, Luke chapter 15. Luke chapter 15. In verse 7 to 10. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just person which need no repentance. Either what woman having 10 pieces of silver, if she lose one piece, that not light a candle and sweep the house and seek diligently till she find it? And when she had found it, she calleth her friends and her neighbors together, saying,
Rejoice with me, for I have found the peace which I had lost. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. Okay? So says sa Bible, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Okay? So, walang ibang pamaraan ng Diyos para mapalaganap ang Ebanghelyo, kundi sa pamagitan ng kanyang mga anak. At walang ibang pamaraan ang Diyos para mag-grow ang simbahan, sapagkat hindi dadami ang church o ang mga membro kapag walang tinatawag nating soul winning. Kaya, hindi po sa padami-dami ang membro, ha? Ang growth, actually ang growth sa church hindi sa number. Number is the result only. Sang ginatawag sa paggawa natin patungkol sa pag-preach sa salita ng Diyos. Hindi ho pagdami ng membro. Sapagkat kung pagdami ng membro ay napakaraming kulto. Amen? Napakaraming kulto. So, ibig sabihin, dami sila tama. Maraming Katoliko. Maraming mga atheist. Diniwala sa Diyos. Okay? So, yun ang sabi ng Bible na I say unto you, there is joy. So, kaya bawat isa sa atin ay kailangang lumago. Now, tandaan ninyo, ang pagpunta sa simbahan ay hindi lamang for the sake of the church. Ulitin ko, ha? Ang pagpunta sa simbahan, hindi lang dahil gusto mo para lang ka nga makasimba. Mali. Okay? Maling ano yan? Reasoning. Okay? Ang pagpunta sa simbahan ay hindi para magsimba lang. Ang pagpunta sa church ay para tayo matuto. Para tayo lumago. Tama hindi? Bakit ka pumupunta sa school? Para lang mag-school? Bakit ka pumupunta sa eskwelahan? Para ano? Para matuto. Hindi ka matututo unless hindi ka pupunta sa school. Amo man sa church, hindi ka lalago pag hindi ka pumupunta sa church. Pero, ang pagpunta sa church, hindi lamang ikaw ay para makapunta, kundi para ikaw ay lumago. Tama? Tingnan nyo, ha. Kaya, may mga Kristiyano, pagdating sa church, naiinip sila. Have you seen a Christian nga pag nasa church parang ginasilaban ng iyang buli? May mga membro nga way pa natapos ang service, gusto na magpauli. Di ba? So, mahirap yan. Bakit? Ibig sabihin, wala sa iyong puso o pag-iisip na ikaw ay gustong lumago sa imo Christian life. Meron nga ako narinig Pastor, tagal na yun. Sabi ko, Brad, bakit hindi kayo bumabalik? Babae, says, bakit hindi kayo bumabalik kapag gabi? Ano sagot sa akin? Pastor, pang morning lang kami. Nasana sila ngayon? Wala na. Bakit? Hindi ka lalago sa isa pagsimba lang Kahit umaga nandito ka, kahit gabi nandito ka, hindi yan garantiya para lumago ka.
Kasi maraming membro sa church nga matagal na, pero walang ginagawa sa church. Bakit? Hindi lumalago. Hello? Medyo masakit-sakit siya kunti, no? Yan ang katotohanan. Wala tayong magawa dyan. See? Kaya nga, ang pagpunta natin sa church, hindi lang para makapunta tayo sa church. Pupunta tayo sa church para tayo ay lumago. Punta ka sa simbahan para makinig ng salita ng Diyos. At ikaw lumago, kung ikaw mag-grow na, makaalagad ka na sa Diyos. Kasi ang kasiyahan mo, ang kasiyahan ay nasa pagtubo mo sa imo Christian life. Amo nang kwan. Do gandar ang pakipatay lang to ano ito. Ikanugon sa ari lang anay. Karon ako maggrabe na giniinit. Okay. Now, kaya, balik tayo, ang soul winning ay napakalaga. Soul winning is very, very important. Alam bakit? Sa soul winning, nag-uumpisa ang paglago. Tagay ko sa isa ka membro nga wala ka soul winning kung nag-grow. Miyara, may nabalaan ka mo nga isa ka membro sa church nga wala ka soul winning nag-grow. Wala. Nga, sapagkat ang soul winning, diyan mag-umpisa. That's the first step na ikaw ay naging close sa Panginoon. Sapagkat yan ang puso ng Panginoon, kaluluwa. So kung anong nasa puso ng Panginoon, dapat nasa puso din natin. Kaya sabi niya, when he saw the multitude, he was moved with compassion. Okay? Siya mismo nakakita, not the disciples. Kaya yung mga disciples, nung makita nila na ang Panginoon ay may pagmalasakit sa kaluluwa, doon sila nagkaroon din ng compassion or burden katulad ng Panginoon. That's why they turned the world upside down, because they become what? Is soul winner. Imagine kahit na binabato sila, kahit na sila ay pinapahirapan, kahit na sila ay pinipersecute, pero ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin sila. Maraming mga trials na dumasang ng buhay. Nasabi nga nila, papatay kayo, bibilanggo kayo kapag hindi kayo tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ano sabi ni James and Peter? We ought to obey God rather than men. Siyempre kapag ikaw may puso sa Panginoon, pag nasa sayo na, close ka na sa Panginoon, na-impluensyahan ka na. Okay? Pag na-impluensyahan ka ng Panginoon na kanyang puso, kung anong nakikita niya, ganun din nakikita mo. Kaya sabi nga ni David, mine eyes affected mine heart. See, pagkakita mo sa tao, ano sa tao? Kaluluwa. Alam mong tao nga siya may kaluluwa, pag namatay ang tao na ito, tutungo to sa impyerno. So ano gagawin mo? Like what Jesus did. He preached the gospel. See? So ganun yun. Pag ika'y Kristiyano, pag ika'y tunay na anak ng Diyos, gagawin mo ito. So kaya soul winning is very important sapagkat sa soul winning, nagsisimula ang tamang relasyon mo sa Panginoon. Sa soul winning diyan magsisimula ang paglago. Kung hindi ka paligtas, hindi ka pwedeng lumago.
Tama hindi? How can you grow if you are not saved? Kaya maraming mga membro sa church, sa loob ng church, pupunta natin sa church, pero hindi tayo tinatablan ng salita ng Diyos. We never grow. That is not Christianity. Christianity is growing and serving the Lord. See? So, that's the first step. You will grow. If you are not saved, you will not grow. Kahit 10 years ka na sa church, kahit 20 years ka na sa church, kahit anak ka pa sa pastor, kahit pamilya ka pa sa pastor, kahit napakabait mo pa, kahit linggo-linggo na sa church ka, pag hindi ka lumalago, ibig sabihin hindi ka ligtas. Kasi ang ligtas, lumalago. Ang tunay na tumanggap sa Panginoon, may puso ng Panginoon. Talagang maano ka dito eh. Masusubukan dito yung yung pananampalataya mo sa Panginoon eh. Kung tunay ka talagang anak ng Diyos. Kaya nga nakakalungkot na pag pinag-usapan natin ang paglago, paglago kay Kristo ha. Kasi sila ko sa iyo, 10 years ka na, 20 years ka na dire, hindi ibig sabihin lumalago ka. Iba yung lumago ka kay Kristo. Kasi pag lumalago ka lang, tumatanda ka, tumatagal ka sa church, lumalago ka. But only in physical na aspeto. Iba yung paglago nga kay Kristo. Hello? Lumalago ka kasama si Kristo. So kung Kristiyano ka at hindi ka lumalago, hindi ka saved. Pastor daw diretso na, yes. Amo ginakamaturan, wait tami mo eh. Okay? Biblical tayo ha? Punta tayo sa 2 Peter. 2 Peter chapter 2. Bible tayo para walang magsabi kung ano. At 1 Peter, chapter 2. 1 Peter chapter 2. Look at this verse. Verse 2. Okay. Basa. Ready? Go. Kita mo, bisa sa pagbasa, hindi ka save eh. Hindi ka save. Sa pagbasa pala, wala ka nang gana eh. Bible ay gagana basa. Bible books, hindi ka mo magtulog na. Bible. Patya na Brad, patya. Mabutan lang ka ko tapos sa basa. Kinahanan din sila eh. Gabukas gani ko. Ara na ka mo. 1 Peter chapter 2 verse 2. Ready? Read. Pwede mo na, di nang aso. Di nang aso, Brad. Sa Katoliko, di pa katungangin, dire. Pakiano, be, para kung dito, di okay lang tali. Balaw may asma nga daan budlay ni karon. Pakipalong lang. Dala ka balde. May magreklamo, bay lang. Pamulay lang. Matuga pa ng baon, bawal to sa amon. Okay. Ilonggo na to, Tagalogin. Bilang bagong panganak. Newborn babes. Tama? Newborn? Bagong panganak na bata o na baby. Desire. Anong desire?
nagnanais, ano pa? Naghahandom. Tama? Sa ano? Sincere milk of the word. Anong milk? Sa bata nga panganak? Sincere word. Pulong sa Diyos. Para ano? Para ano? Sapat ba ka mo? Para ano? Para mag-grow. Paano ako na mag-grow? O paano ka mag-grow kung di ka saved? Newborn mo. Born again? Paano ka mag-grow kung di ka saved? Kita nyo, Bible ginabasa ko. O isa pa, John 1:12. Memorize yun na ni. John 1:12. Bible. John 1:12. Toto, paliwan na ito. Malala to. Chaser na to. Okay, ready? John 1:12. Read. Give it power, authority, karapatan, nga maging anak sa Diyos. Yung tumanggap, dito tabad, John 1:12 naman. Pwede na butang sa screen. Yung mga tumanggap, sino yung mga tumanggap? Tumanggap na kayo sa Panginoon? Sigurado ka mo? Iban kaya amen, iban wala. Kaya nga man, maigo ka di mo. Mamba ka amen, anak ka sa Diyos. Maigo ka sa 2 ka verse pa lang, huwag ka na. Ang mga nagsitanggap, ibig sabihin tumanggap na. Sila binigyan ng karapatan, rights, nga, anak sa Diyos. Yung mga tumanggap. So, tinanong ta kayo, tumanggap na ba kayo? Opo. Okay? Now, kung tumanggap ka, save ka na. At kung save ka na, sining sa 1 Peter 2:2, bilang bagong panganak, bagong anak ng Diyos, nag-desire siya ng sang sincere milk, which is the Word of God. Para para siya'y lumago. Matingala ka mo nga man madamo mga Kristohanon, naging membro sa church pero hindi nagpatuloy. Kasi hindi sila mga ligtas. Bible na yan. Ngayon, pastor, nandito naman ako, 20 years ako dito. Ang pantanong ko, pangalawa, lumalago ka ba? Pag hindi ka lumalago, hindi ka totoong ligtas. Bible ang kinamit ko, Why ako gagamit sa akong personal opinion or idea? Bible. Kaya akala ng iba, pag nabaptize sila, save na sila. Hindi Ang tunay nga ligtas ay merong pagnanais na lumago. Bible na. Isa pa, John chapter 16.
Oh, kayo na mag-judge sa inyo ko gulingon da, ha? Hindi na ako kay kung kapres ko subong, masakita ka pagi, kay idiin ko pagi, kali kay Sunday School, medyo do taway lang akong pangambal. John 15. O, are, ha? Klaro pagi ni. So, para hindi na tabala magugtas, sinata problema sa mga aton mga ginahimo. Basahan ko ako na mabasa, ha? I am the true vine. Anong vine? Anong vine sa Tagalog? Why ka mo kabalusang vine? Hindi ang ubas siya, aqua na iya, grapes na iya. I am the vine. Why mo sang doon na the vine? Sanga, branch na iya. Puno. No, ano ka mo yun man? Ay, ambot na lang. Why ko graduate high school, bro, kabalo ko sang vine. I am the vine, and my Father is the husbandman. Anong husbandman? Oh, tag-iya sa puno. Oh, every branch, anong branch? Sanga. Sinong sanga? Kita. Oh, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. Ang sanga nga wala, hindi namumunga, tapas. Amo na nawawala, kasi tinatapas. Kaya hindi ako magtataka. Kahit sino ka pa nga membro sa church, balang araw mawawala ka kasi hindi ka talaga namumunga. Wala problema. Ang husbandman, gintanom ka, ginabunyagan ka. Wala problema sa puno. Ara. Si Kristo. Kita nagasanga. Pag hindi ka namumunga nga sanga, hindi puno ang dinatapas mga sanga, kasi hanggang nandyan ang puno, mamumunga talaga yan kapag may tunay nga paglago. Oh, ito yung mga mga sa manggahan, para magdami ang mangga at magandang patubas sa mangga, ginaano lang, tawag sila? May tawag sila ginaprone, ginalimpyuhan, di ba? Ang iba nga, nilalagyan pa nila ng ng mga gamot para hindi maano ng mga peste, tama? Ganun yun. Pag ikaw sanay sa farming, alam mo yan. O, pagsaging, di ba? Ganun yun. So, hindi pinabasihan, sinadira, I am the branch, that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Oh, now ye are clean through the word, which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. So, hindi ka pwede mamunga kapag ang branch separate sa puno o sa vine, tama? Nakita ka sang sanga nga, ara siya galupad-lupad, damo sa bunga. Kita kayo? Ha? Nakakita ka mo sanga lang. Wala puno, tapos daming bunga. Nakakita ka mo? Wala. Multo? Sila niya hindi ka makapamunga except nga mag-abide ka sa vine. Kang sila na, except abide in me, which is Jesus Christ. I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me. Oh, kita nyo? Dapat kay Kristo kagid pirmi. Oh, kulupon po pirmi si Kristo, huwag ka gasuluwining haw.
nga amo nang pinaka-heart ni Jesus Christ. Amo nang pinakapitik sa church. Oh, okay? Ano sila niya? He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Oh, verse 6. I am a man, if a man abide not in me, kung hindi ka daw sumusunod sa kanya, o lumalakad sa kanya, it is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Ano ginagawa sang tag-iya pag magpangtapas siya sang sanga? Di ba ginagatong niya? Nga man, way pulos. Ang Kristiyano nga wala nagapamunga, wala pulos. Sorry lang kung masakitan ka mo. Bible ang nagasiling, hindi ako. See? See, mapasugot ka, way ka pulos. Pasugot ka, hindi ka save. Hindi ka magpasugot. Kaya hambal ka, save ka. Di kung save ka, nga mo ay kagagrow. Kaya ang pamaagi lang gid parang Kristiyano mag-grow, wala iban ko di pulong sa Diyos, kag ang pagpandaog sang kalag. Liwaton ko, wala ka sa may makita nga Kristiyano nga nagagrow, nga wala nagasol winning. Wala. Medyo nasakitan ka mo, di ba? Ay, wait, tami mo eh. Ararani ko ni paghihambal. Di magpadamo na lang, di magpadamo. Nga kalabanan ka rin, di magali matutuod yung mga luwas. Oh, wala ko ga-contradict sa Bible, ha? Basahin ka mo, pasundok kontradiksyon na imo Sunday school, hindi. Hindi ka mag-contradict, basta Bible ka lang. Let the Bible interpret itself. Nga man nga nagalain ng mga doktrina si mga pastor, kay gapamati sila sang doktrina nga tudlo nga bago sa iba niya tao. O, may nagtawag sa akon, Pastor, buligi kami. Naglain na nga mong simbahan. Hindi ko nga man, sulod kami sang iban nga doktrina. Huwag nagapati among pastor repentance. Para kung tao maluwas, hindi ka na maginulsol, maghamba ka lang, nagatoko sa Ginoo, luwas ka na. Din sa Bible na. Hindi ka maluwas without paginulsol. Ano sila sa Bible? Except ye repent, ye shall likewise perish. Amo na ako mag-soul winning, ginapainsin dito, baka basi next week, itudlo ko sa inyo kung paano mag-soul winning. Iba sa inyo, isang kabalo na, pero may mga lapses ka mo. Amo na ko sa hindi ka mo fruitful, kag wala ka mo bunga sa soul winning, kaya hindi ka mo kabalo sa approach. Sa Bible school, importante ang approach. Pag hindi ka kabalo mag-approach, wala ganang tao mamatisi mo. Mauula na, pero wala na gana. Nga man, di ka balo sa approach eh. So, tuturo ko yan next Sunday. So, kamo nga mga late, hindi ka mo makaingabot, bahala ka mo. Dapat 9 o'clock, ari na ka mo. Okay, now. So, bago lang ginambal, bisan 20 years ka na nga membro, kahit anak ka pa sa pastor, amo na mga anak ko, gina-review ko gina sila, samtang buhi pa sila. Bisan dagko na sila. Pamangko to si Arvin, si Arbian, paano ka mo na-save? Sino nag-witness sa inyo? Totoo ng pagbaton nyo sa una. Ako ginamba ko sa inyo, nagliga, katatlo ko yung nagbaton. Ikaw, Carlo ka? Luwas ka na? Ambot lang. Ikaw yung alam mo gani?
Chanson, Mark, luwas ka na? O, tanan ka mo, bakutod ka mo di tanan? Luwas, pero sa totoo lang, masakitan ka mo. Bible, sa akorde sa Bible ya, di ka luwas. Amo na way kuya nadlo kung magalalin mga membro na hindi na mga luwas ya. Bible agambal, if ye abide in me. Ti pasunod lang tayo, okay na. Ang pamangat nagpadayon sila dito, wala abaw, klaro na gid. Kay mambal ka ti pasupol, nagato ka biya sa mga lugar, kag dito ko yung nagpadayon ka sa ano? Simba. Yun lang, questionable na. Ang matutod nga luwas nagapamunga. Paano ka magpamunga nga wala ka gasolwining? Siya ka mo sa muno, na siya ka mo sa akon? Solwining, abi ang atong topic mo. Kung hindi ni solwining, hindi ko manimambal. Kuha nyo? Na-gets nyo? Paano kaya balin na karoon kundi malang solwining akong topic? Kaya napaka-blessing na-touch nato nini. Kaya nakakalungkot. Tanap lang naman mga churches patay. Maluoy ka. May isa kita kamisyon na organized 15 years na. Ang membro niya, 11 kabilog, 8. Wala evening service, wala permitting, subong ko lang nabalan. Hinambalan ko. Sabi ko, Brad, pambira ka. Ikaw lang si BBC nga ganun ang ginagawa mo pala. Nagpa-organize ka, tapos ang mugali ng sitwasyon mo. Dapat wait ka gin-organize. 15 years, sobra, 8 ang membro. Wala prayer meeting, wala afternoon ngaman, wala soul winning. Paano ko nabalan? May nagsukit sa akon. Sino? Nagsimba mismo Domingo adlaw. Tapos ang pinangayo, bakal bugas, tuition sa bata. E paano pag-bless ka with soul winning? When ako rights na nga magbira sa iya kay organize na nga eh. Pero pwede ko siya ma-advisean. Tanan nga conference, ginadala ko na sila. So para sa tanan nga, wala mong malanan sa problema. Kasi nakakalungkot, ang dami mga churches na mamatay na. Aralan na. Isa sa mga rason nga ang Amerika nag-down, wala soul winning. Kahit sinong tanungin mo nga mga pastor, nga mga Amerikano, nga man nag-down ang Amerika spiritually. Walang soul winning. So, muna by the grace of God, ginatudlog yapon naton, kaginahimo yapon naton ang soul winning. Kay pag inuntad ko ni, actually, malaking pakinabang natin eh. Malaking pera natin. Kasi sa soul winning, lahat na yan, Mrs. Caravan, church-wide, mission, jail ministry, tanan nga, konektado sa soul winning, ang aton nga gasto last year, Bible school, connected na, sobrang 4 million. Ang connected sa soul winning ha, sa kalag, lapit 4 million ang aton expenses. Amo na nga kita nga church, wala kita di bank account, wala kita sa may ginatipon nga kwarta nga man. Halin pa sa una, wala bilin. So madamo sa churches yang nakilala ko, kapilusip ko pagani, ngang ila kwarta, 700,000, 1 million, may isa ganito nga ang ilang ang ilang, nagligan lang, istorya kami. So, ito nagkatong bisita ko di gani. Gapong ko kami sa dalom. Psst, uy, inutulok mo sino? Ikaw na tulok.
Anong adlaw to? Ato nagsulwining ka mo? Pambira. Lasing ka yata, Brad. Ikaw, di ka lasing? Anong adlaw nga may bisita ko na nga mag-asawa? Brad, lasing ka rin, Brad. Wibis. Kilala nyo na, dati dirigatin sa church aton, sangga, kuro mga 10 years pa lang kita, o pag 10 years mag-asawa. Nag-transfer na sila sa piyak na lugar. So, why na kami communication? Pero ga-live silang isa. Ya, pastor, grabe, agyan namon. May trabaho, tanan na muna, struggle, tanan, halos. Magbulagay na kami sa asawa ko. Grabe mga nagkalatabo. Sini ko gali, grabe, no? Ya, pero pasalamat lang ako sa Ginoo, pastor. Nga pila ka church sa among gikantuan, halin diri sa Ruwas. Guro mga 5 ka church sa Bacolod. Gabacolod sila. Kadto kami sa among nga church. Huwag kami nagdugay kay amuni, kadto yung church. Asang nag-backslide. They're a good family. Ang nakaupo nato sila nato. Di ko mga 1 year, 2 years man nato sila nakaupo di. Ya pastor, ang among pastor na stroke. 60 years old, 57. Do tubo ko gid. Pero gatrabaho ya ila pastor kay ga pioneering tapos suportado sa pamilya sa Amerika. Nakasimba kami to pastor kay nag-visit sila, nagapamangko siya kung kilala nyo dira nga balay. Sinabat pa sa gani sining asawa sa membro nga nakatini nga. Nya, ito maliman, dugin supladahan niya. Kami tiyanggi sila nga gamay. Namangkot. Kita sang sang pastor nga na, ina pastor pioneering pa lang sa tunga time. That was 20 years ago. So, but 40 years old ang pastor sa way pa sa na-stroke. Nya, Christian ka mo, isang pastor. Grabing pastor, no? Damo sa balay ko Christian. Nya, baptist kami. Ay, baptist kami ka mo, ako pastor ko. Sa baptist, gasugod to na sa may downtown. Amo to nagkalma si Mrs. kay pastor gali iyang supladahan. Nya, kay nakita ko, wala ka mo maligyan nga ilim nun, wala ka maligyan nga sigarilyo. Baptist ka mo, Christian ka mo. Hindi ba na? Damo man baptist ka maligyan sigarilyo sa ilim nun, bro. Di ba? Kamu may mga tiyangge, di ba? Shabu pa gani, di ba? So, to make the long story short, na-stroke ang ila pastor. May kwarta man ang pastor, di ba? Dala si auto sa Amerika, pero kulang gid. Nag-suggest karo si ining membro naton, kay niya, buligan nato si pastor. Dako-dako iyang ako sa bilya sa sa ospital, milyon. So mabato ko ng 2 ka lalaki man nga men nila. Nya hindi na kay bala mo gatipon ta kwarta para sa aton property pila kadlaw baka bakal ta. Nya pilang kwarta daw nya lapit milyon. Sila ng membro. Nya mas importante pang property kaysa sa pastor naton. Gali fundamental. Isa fundamental ang pastor. Wali ka lang pastor, nugay ka lang indra sa iban. So to make the long story short again, na-convince siya ining mga membro nga ini, duwan kay majority man, butuhay man sila. O sinong gusto nga ang aton budget nga ara sa bangko, nga preparasyon nato na, nga pila nakakuha nato nga offering, ibulit niya sa hospital siya bayad ni pastor. Damo nagbayaw, atong duwa wala mihimo. Kay butuhay mo. Pero nami, kay independent sila. Nagpasin out sila kuno sa Iloilo as Antique, kasubong independent nila grupo under sa Dawn Baptist Church or Fundamental. See? Pamangkot siya, sinigoti, kumusta ka mo? Yala, ingid, pastor. Direya, grabe yung priority mo, soul winning. Sa mo, wala kami soul winning. Amo na makatipo sa kwarta, way sa gasto mo. Kita, dire, tanaw nyo balang record.
kalagdanan na kaladto. Kung wala ta Bible, may soul winning, ay nako. Gali, paano ka man i-bless kung may ka soul winning? Kaya ang ginabless sa Ginoo, ang simbahan niya may soul winning church. O soul winning program. So pinag-usapan na paglago kay Kristo, kaya first, examine yourself. Totoo bang ligtas ako? O bilang anak ng Diyos, sa binasa natin, you desire the sincere milk of the Word of God. Yan lang ang paraan para ka lumago sa pamagitan ng salita ng Diyos. Di paano kayo lalago? Hindi kayo balik sa hapon. Hindi kayo nag-attend prayer meeting. Hindi kayo mati ng Sunday school. Iba sa inyo, late. Hindi kayo mati ng discipleship. Paano kayo lalago? Nga ang una para lalago ang isang tao sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos. Pangalawa, kahit na ikay umati ng church, ilang taon ka na sa simbahan, at hindi ka pa lumalago pa rin, wala rin. Hindi ka totoong ligtas. Kasi ang basihan ng kaligtasan natin, una, siyempre tinanggap mo, pero paano mo malaman na ligtas ka? Kung hindi ka lumalago. Tama? Kasi ang mga hindi lumalago, tumatalikod sa Panginoon, nagre-reveal lang yan na hindi sila tunay sa Panginoon. Ano sila ni Kristo? Pag sila sa atin, sila ay magpapatuloy. Pastor, kaligtasan mo, good works out. Endurance, hindi o. Kasi, yun ang mahirap sa atin, kumisan, gina-justify natin ang ating katamaran dahil total langit naman ako eh. Yun ang mahirap. Yun ang pinakamahirap sa tao na nag-i-expect ka nga save ka, pero alam mo na hindi ka save. Kaya maraming mapaluwa pagdating sa rapture nga may iiwan. Anytime ma-rapture. See? Kung save ka man, madala ka sa rapture, sa 1,000 years, mayroon pa rin. You will not enjoy for 1,000 years. Very sad. Amo na nga dapat, diri pala niya magtutom na ta sa Ginoo. Diri pa lang dapat gawin na natin ang lahat para sa Panginoon. Kasi anytime, darating sa atin yan eh. Di natin alam eh. Pero ang ginagawa natin, wala. So examine yourself. Kaya ulitin ko, kaya malagang soul winning, because you will never grow in Christ if you are not saved. Madaling lumago kapag ikay ligtas. At kapag ikay ligtas, ang unang hakbang sa iyong paglago ay ang pagiging soul winner. See, ang isang tao, mga kapatid, dalhin ko man yan sa loob ng simbahan. Every Sunday, dala mo yan. Pero kapag hindi yan nagkaroon ng desire patungkol sa Diyos, sa gawain ng Panginoon, hindi yan ligtas. Kaya nga dapat maliwanag sa atin. Dapat maliwanagan tayo ng mabuti sa ating kaligtasan.
para ikaw ay lumago. At kapag ikay lumago, maging kagamit-gamit ka sa Ginoo. Kasi pag hindi ka ligtas, walang chance na lumago. Kahit anong gawin mo. Kahit lumuhod ka pa linggo-linggo papunta sa church, pag hindi ka pa lumalago, talagang mahirapan ka. Kahit umaga, hapon, nandito ka. At kahit hindi ka lumago sa pusal ng Diyos, wala rin. Kasi maraming mga membro na pumunta sa church pero hindi lumalago. Bakit? Hindi nakikinig Habang nagpipreach ang pastor, sa pastor, hindi ka nakikinig, hindi mo ini-inject sa mind mo yung salita ng Diyos. Kaya hindi ka nag-grow kasi hindi nag-penetrate ang Word of God. You remember sa parable of the sower? Parable of the wayside, the thorny ground, and the stony ground. Siyempre, pag nasa wayside, hindi makapenetrate ang gamot. Amo man sa batuhon, nakakita ka mga mais, mga humay, mga beans nga nagagross, nga gintanom sa bato-bato. Wala. Nakakita ka sang mga mani, mga mangga, nga gintanom sa mga tunok-tunokon, nga nagtubo. Wala. Kakita ka sa mga prutas, nga gintanom lang sa higan karsada, nga wala ginatipan, nagro. Wala. Saan nilalagay ang isang puno o isang tanim na para lumago doon sa tama nga lupa? At inaalagaan, binibinyagan, pinifertilize, ginamarkot, ano? Tawag sinagani? Ginano na? Para maging mataba. At sa pagtaba niya, pag-grow niya, magbubunga siya. Ganon din. Munawaan niyo kung bakit may mga kasimbahan na may mga membro nga patay. May mga membro na matagal na sa loob ng church, pero wala man lang ka-desire. Ang dami niyo dito. Masimba lang kita, wala na. Pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos. So soul winning is very important because this is the first step for a Christian to grow. Why? Bakit sinabi ko na ang soul winning is the first step for a Christian to grow? Bakit? Why? Yun kasi ang pinakaugat sa Christianity. Soul winning. Dapat kumapit muna tayo sa Panginoon. Bago tayo lumago sa Panginoon, dapat rooted tayo sa Panginoon. Rooted ba? Pag hindi tayo rooted sa Diyos, walang chance na lumago. Kahit anong pilit mo na lumago, hindi ka pa rin lalago. Ang isang kahoy na walang ugat, yan ay hindi tutubo. Tutubo man yan, pero pagdating ng mga bagyo, pagdating ng hangin, matutumba yan kasi wala sang tama nga ugat nga nagakapit sa lupa. O, gina-illustrate yung nagani para mas maintindihan yung pagin. Kaya kung sa Bible lang, di yung pagin mas maintindihan. So, ano matapos sa kahoy, nga wala masyado sa ugat, mapatay. Kita yun ang talisay. Kita yung talisay na, magsaka ka mo, kita nyo wala. Kita nyo wala. Anong itsura? Napit na isa dugay-dugay sa katuig. Wala na siya gadahon. Wala na siya gapamunga. Damo na bunga. Muna kayko. Mga tagok. Magpanilig da. Yawa panilig ang in charge. Kay kung maglaya, grabe. So ginawa ni Aryong, kay gusto ko ipautod, kay ga-building kita, pinanitan niya si Dalom. Muna yun. Muning uyakan,
Pinanita niya diyo. Sino nga, panita mo na yung haw? Niya mo na pastor sikreto para amat-amat nga mapatay. Gali, doon ikong pati una. Sumukita ko, nakalahulog ng mga sanga amat-amat. Sino ko gani buwas, dapat amat-amat na tapas para nga hindi bala mahulog gulpi kay basi may nag-aagi nga bata o gas motor, hulugan bala gulpi kay gabok na mo. Na, imagine na ikaw na. Naman, wala na ugat, napatay ng ugat. Pag wala ka na sa Word of God, wala ka na soul winning, patay ka na. Sumungari ka, patay ka. Ilaw ay malo nga patay ka, no? Pastor, buhi kuya. No. In spiritual realm, patay ka. Ako doon, di ko matan iambal sa inyo, kay basi bala mag-question bala di ka mo katulog sa gabi, bala, bunano, ganin eh. Di galita luwas eh, kaway taga-tubo. O, ginamitan tayo mo 3 ka scripture, ha? Gusto niyo isa pagid? O, Psalms 1:1. Psalms. So, mabubulok lang yan. Maraming Kristiyano nabubulok na lang sa pupuan. Hindi nag-involve sa simbahan. Pag gusto niya magsimba, simba na lang. Hindi po ganun ang kalooban ng Diyos sa ating mga kapatid. Ano naman, Psalms? Ano suman? Ano ito? Hindi sa lato. Hindi na. Blessed is the man. Psalms ano na? Awan ano? Ay, Ubadaya to yan. O, sige, samtang ginapakita. O, basahon ta, ready? Blessed is the man. Verse number ano? Go. O, bisa sa pagbasa, patay na kamo. Liwat, dungan. Ready, go. Verse 2. Verse 3. Intindihan nyo. Laro-laro sila. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Bible na. Grabe na ho. Kita nyo ng mga tanom sa igad sang river. Biskan bagyo na, hindi na mautod. Grabe mga ugat sina. Ano tawag sina ganing nga tanom da? Mangroves. Amo na dapat ng Kristiyano. Amo na dapat ng Kristiyano, gamay lang, inambalang nga nagapatuyo, na offend, wala gamot. Amo na mga membro nga gamay lang nga wali, masunggo, di na masimba kay naigo, wala gamot naman, hindi mga luwas. Mga kapatid, ako concern ako sa inyo. Bahala na kamo ha. Pag hindi pagig ka mo mamati, bahala na kamo sa Ginoo. Tapos ako. Kaluluoy ka lang pilakadlaw kung di ka luwas. Sakit-sakit na, pero way tamay mo. That's the reality. Bible na, ginabasa ko sa inyo. Balik sa verse 2. But his delight. O tanawa. Iba sa inyo, bago na nagsimba. Ang iba sa inyo, ma-absent simba. Kay wala ikaw sang delight sa pulong sa Diyos.
luwas ka, tapos wala ka malang kanasa-nasa salita ng Diyos. Wala ka gana. Palagi kang naiinip. Gusto mo pagbuhi, lupad yarayo na nga man. Wala ka desire. So, ganun din ang Kristyano. Pag hindi yan ligtas, kahit matagal na yan sa loob ng simbahan, bigla na lang yan mawawala. Kaya kahit tayo nagtataka bakit nawawala. God wants us to grow. Sa binasa natin dito, very clear, napakaganda na mga talata natin binasa. Ang sabi sa ating verse, balik na to, there is joy in the presence of God in heaven for over one sinner that repented. Saan natutuwa ang Diyos? Saan daw? Pag may naliligtas. Kaya ang masaya sa loob ng church, mga soul winner. Yung tama nga soul winner. Kasi sabi ng Bible sa Psalms 126, itong sabi, Psalms 126. Psalms 126, verse 5 to 6. They that sow in tears shall what? Reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Tama? Oo. Hindi ka magsiling nga, Pastor, bisan nga, way ko gasolwining, masaya ko, no. You're the most miserable person on earth. Na alam mo na ikay ligtas pagkatapos hindi ka sumusunod sa Panginoon para mangaral sa salita ng Diyos. Ara, Bible ginayatanan. Wala ko gagawa sa akong topic. Ha? Oh. Bakit natutuwa nga ma? Kalahin mo ang kapalit ng bawat isa sa atin? The value of one. Ang value ng bawat isa sa atin, buhay ng Panginoon Kristo. Grabe. Hindi ka pinapalagan ng magulang mo. Hindi ka pinalagan ng kapatid mo. Hindi ka pinapalagan hindi mo pinalagan ng sarili mo, pero pinalagaan ka ng Diyos. Bakit? Ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak para sa iyo. God the Father gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sabi ng Panginoon, ibinigay ko na ang kabayaran ng penalty niyo ng kasalanan. So all you have to do is to proclaim the message. Preach the gospel. Kaya po mga kapatid, napaka-importante na bigyan natin ng halagang soul winning at nang maipresent natin na maliwanag kung paano na palaga ang approach. Kaya next Sunday, pag-aralan natin the approach in soul winning. Ginoo, salamat kids, imo pulong. Bagamat medyo masakit at truth hurt. Way kami iban dapat batunon, ayuso ng among kabuhi. Totoo ba kaming mga ligtas? Kung ligtas kami, bakit wala kaming desire sa iyong salita? Bakit hindi kami lumalago? Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na ma-realize namin na walang pinaka-importante nga gawain kundi ang gawain ng soul winning. Thank you for the search. Bless our worship service. In Jesus' name, amen. Okay, makuha sa aton offering para sa aton niya caravan sa Tuesday sa Kalibo, Aklan, Ati-Atihan.
So, kinalanta mga 3,000 para sa gasolina. Okay? Panyaga, iyan nasan church. I-raise natin ang 3,000 para sa gasolina. Okay? Pakipasa. Nakapray na ko.